mo, Susan at Ming, stop list ngayon ng mga naiinitan ang beach? Aba, Kuya Kim, kung siksika na, why not sa malamig na lugar na lang talaga pumunta? Ayan na nga, the place to be mga kapuso, Benguet Province. Bukod sa chilling na panahon, mayamang kultura rin ang sasalubong sa inyo. Yan ang kwentong inalam ni Mav Gonzalez. Hindi lang daw strawberry picking ang pwedeng gawin sa La Trinidad, Benguet. Bukod sa napaka-preskong lugar, dinarayo rin sila para subukan ng ilang katutubong laro at mag-camping. Freezing cold with a view sa Avong ng Romy. Ang retirement house sana ng magulang ni Rafael tila naging instant attraction. Itong Avong ng Romy po, hindi naman po siya originally isang nature park or pasyalan. 2011, mayroon kami mga pinsan na nakita ang lugar na to at sasabi na pwede bang dito kami ikasal. Mga ilang buwan makalipas, sunod-sunod na dumating yung mga pumupunta yung mga bisita nila dati, namamasyal. Karaniwang grupo raw ang mga dumarayo roon. Kaya naglagay sila ng campsite at ilang team building activities. Dapat alam mo na ang Avong ng Romy na ipinangalan ni Rafael sa lugar, hango sa salitang Ibaloy na ang ibig sabihin ay bahay ni Romy, ang pangalan ng kanyang ama. Malaking parte po ito ng pamilya namin. Ngunit pagdating naman po sa heritage po natin bilang isang Igorot, lalo na isang Ibaloy, una't-una pa lang sa pangalan pa lang talaga ay Ibaloy na. Pwede ritong subukan ang kadang-kadang kung saan pwedeng magpaunahan habang nakatapak sa kawayan ang mga naglalaro. At guyudan o tug of war na patok sa malalaking grupo. Ilan lang ito sa mga tradisyonal na laro ng katutubong Igorot. Open lang siya bilang pasyalan lang para sa mga gusto lang na maghanap ng mga tahimik na lugar. More on junior camping at mga survival camping type. Archery? Check. Firing? Check. Airsoft? Check. Pero ang dinarayo raw sa kanila, ang kutsilyo at palakol? Para sa akin lalo po, ang kultura ng Igorot po ay hindi lamang tungkol sa paghahabi, hindi lamang tungkol sa pangangaso. Nasa dugo po ng Igorot ang pagiging mandirigma. Meron mo rin po tayong spear throwing. Yun po yung galing naman sa Igorot talaga, which is yung mga sibat. Nasabi lang ng isang kaibigan ko noon na, ba't di ka maglagay ng knife throwing dito? Meron na rin shuriken, tinuloy-tuloy na rin po natin. Naglagay na rin po tayo ng axe throwing para sa mga medyo mas matatapang naman. Para masiguro ang kaligtasan ng mga bisita, naglagay sila ng safety instruction, protection gear at game guide sa bawat activity. Sa mga team building activities, libre po yun. Sa knife throwing natin, 100 po sa 30 minutes, tatlo pong knife ang ibibigay sa inyo. Same rin po para sa shuriken. At sa axe throwing, same rin po, 100 rin po, pero isang axe lang ibibigay sa inyo. Sa paghahanap ng malamig na pasyalan, bukod sa preskong kapaligiran, kilalanin din ang kulturang ipinagmamalaki ng bawat lugar. Ako si Mav Gonzalez at yan ang kwentong dapat alam mo.